Agad niyang itinapon ng spear papunta sa isang shorthound. Tumama ito ng diretso sa bungo at agad na napatay ang halimaw. Nagpanik ang iba pang shorthounds nang makita nilang napatay kaagad ang isa sa kanila. Pero hindi nagtagal, sunod-sunod din silang na-eliminate ni Corin. Kailangan lang ni Corin ng 12 seconds para matapos ang test. At para maubos sa mga shorthound, isa ito sa mga malalaking pagbabago mula noong nag-reset ang game. Dati, hindi niya magawang patayin ng mga shorthounds at agad-agad siyang nai-eliminate sa test na katulad nito. Pero ngayon, iba na. Kayang-kaya niya nang patayin ng lahat ng ito para mag-next stage na kasabay ng pag-level up ng rank ng mga monsters. Pagkatapos ng 5 minutes ng paghihintay, nagsimula siyang magtaka kung nasira or nagbug na ba ang system. Samantala, ang mga professor ay pinapanood ng mga estudyante. Galit na naman yung professor kanina na ayaw sa mga rank 5 at rank 6 na students. Ang sabi niya pa sa isip niya, anong gagawin ng mga students na ito kung hindi nila kayang patayin ng mga monsters? Dinagdag niya pa noong unang panahon niya raw ay kaya niyang tapusin ang mga 5th rank monsters sa loob ng 1 minute and 22 seconds. E di wow sa'yo sir. Aniya, wala naman daw kwenta ang mga rank 5 students at mas lalong nawalan ng kwenta sa mga rank 6 students. Pero bigla niyang napansin si Corin na nakaupo lang at nag-uunat sa loob ng test room. Nagtaka ang professor kung bakit tila walang monster na lumabas doon. Baka raw may bug ang system. Habang tumatambay si Corin, nagtaka siya kung bakit wala pa ang susunod na mga halimaw. Naiinis na siya dahil paulit-ulit na shorthounds ang lumalabas. Kasi dapat next level monster na ang lalabas kaya pinatay niya agad ang mga shorthounds. Lalong nagtaka ang professor kung bakit nakatambay na naman si Corin at walang ginagawa. Nagtataka sila. Wala namang sira sa system at hindi nagkakamali sa kanyang magic si Madam Josephine for almost 20 years na. Sabi ng isang professor, dapat hindi daw ganyan ang itsura ng room pag na-eliminate na ng student. At clearly, nagbabag nga ang system. Kaya nagsamon ulit siya ng shorthounds. At dahil dito, bad trip na si Corin dahil nga paulit-ulit na lang na shorthounds ang lumalabas. Kaya kinuha niya ang 3 sibat at agad na tinapos ang mga ito. 7 seconds lang ang kailangan niya. 7 seconds. Nashock ang mga professor sa score niya at tinawag nila si Professor Fermac para tanungin ang results sa mga ino-observe niyang mga students. Ang pinakamabilis na oras mula sa mga rank 3 at 4 ay 3 minutes and 30 seconds, sabi ni Professor Fermac. Balik tayo kay Corin na naisamon na sa room niya ang 4th rank monster, ang Matt Boar. At tinapos niya ito sa loob ng 3.7 seconds. Bagong record. Sunod niyang hinarap ang isang 3rd rank monster, ang tinatawag na Owlbear. Nang lumabas ito, agad na kumilos si Corin. Dinudge ni Corin ang mga atake nito at tumalon siya mula sa likod, sabay gamit ng rune magic, isang fire spell na tinatawag na Kenaz. Napalingon ng mga professor dahil sa rune magic na ginamit ni Corin. Walang gaanong damage ang rune na ito. Pero hindi naman talaga intended ni Corin na gamitin itong pang-damage. Ginamit niya ito bilang diversion, pang-block ng vision ng monster. At ginamit ni Corin ang pagkakataong ito para patayin ito ng mabilis at malinis. Nagtaka ang mga guro kung paano nagawa ito ng isang rank 6 na student. Isa sa kanila ang nagsasabing malinaw na hindi siya pang rank 6 lang. Pero sayang daw sabi ng professor dahil ang monster test ay pwede lang mag-move to the next level ng 3 beses. Sunod na test ay laban sa isang 5th rank evil spirit. Pero dito na nahirapan si Corin. Dahil sa kanyang rune of restraint, hindi niya kayang makipag-ugnayan sa mga espiritu. Alam niyang may sinamon sa harap niya pero hindi niya ito makita o marinig. Kaya umatras na lang siya sa laban at nagtataka ang mga guro ni Corin kung anong klaseng halimaw siya. After ng test, naghalo-halo ang mga estudyante sa hall. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga ranks. Dito lumabas si Jaeger Hinchpeter, isang malaki at mayabang na lalaki na may mga tattoo. Naalala siya ni Corin kung saan namatay si Jaeger dahil sa pagiging mayabang at dahil inaway niya ang main character, isang malaking pagkakamali. Kasabay nito, naalala niya rin si Lark, isang estudyanteng hindi makaahon mula sa kanyang inferiority complex. Sa past life niya, nagkamali rin siya nang siraan niya si Park Si-hoo at same sila ng sinapit ni Jaeger. Dumating na ang school director, si Ryu Kasar, at winelcome niya ang mga bagong estudyante. Sinabi niyang nandito sila para matuto at lumakas, at umaasa siyang madiscover nila ang kanilang sariling path sa loob ng academy.
Pagkatapos ng speech, nilapitan ni Yeager si Lark para asarin ito. Nang malaman niyang rank 5 si Lark, tinawanan niya ito dahil hindi raw nito kayang pumatay ng isang shorthound o yung spirit. Pero dumating ang tagapagligtas ni Lark, si Corin. Ginuligol ni Corin si Yeager para tigilan niya na si Lark. Pinuri ni Corin ang tattoo ni Yeager sa batok at tuwang-tuwa naman na sinabi ni Yeager na gawa ito ng kanyang nanay. Alam na alam ito ni Corin ang lahat ng tungkol sa tattoo ni Yeager. Dahil noong nawala si Yeager noon sa kanyang past life, pumunta ang kanyang ina sa school at kwento sa kanila ang about sa kanyang mga tattoo. Dahil dito, natural na nailigtas ni Corin si Lark mula sa pang-aasar ni Yeager. At nakuha pa niya ang atensyon at paghanga ni Alicia para sa kung paano niya hinarap ang sitwasyon. Halos lahat ng facility sa Merkaba Academy ay libre. Ang mga pagkain sa cafeteria ay mas mura kumpara sa labas at libre rin ng mga dorms. Pero sa lahat ng ito, ang pinaka-inirekomendang lugar ay ang training rooms. Simple lang ang dahilan. Kahit na ang imposibleng pagsasanay ay nagiging posible dito. Halimbawa, ang pagsasanay ni Corin laban sa mga spiritual bodies, hindi niya nararamdaman at hindi niya nakikita ang mga ito dahil sa kanyang commandment. Habang nanonood ang ilang estudyante sa kanya, nag-uusap sila na usually daw ang mga students ay nagpa-practice ng spirit bodies sa kanilang second year. Pero si Corin ay first year pa lang. Siguradong narinig lang daw ni Corin ang chismis tungkol dito. Marami rin sa mga second year students ang hindi man lang kayang hulihin ng mga spirit bodies na wind type. Biglang tinamaan si Corin ng spirit sa muka at napatanong kung kaya ba talaga niya ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit sa kanya ang isang professor. Tinanong siya ng professor kung isa siya sa mga bagong students at bakit siya nagsasanay laban sa isang spiritual body. Sumagot si Corin na ginagawa niya ito para sanayin ang kanyang spear skills para sa mga darating na laban. Tinanong ng professor kung confident ba si Corin na magawa ito. I will do it. Kailangan kong gawin ito, sagot niya. Biglang may nag-snap sa isip ni Corin. Bakit siya lalapitan ng isang professor out of nowhere? May nangyari bang mali sa entrance exam? Tanong niya sa sarili. Pero pinuri lang naman siya ng guro sa kanyang determinasyon at binigyan siya ng 10 meal tickets. Kung magtagumpay si Corin, hanapin daw ni Corin ang professor at pupuriin siya nito. Mukhang wala naman dapat palang ikatakot si Corin. Sa patuloy na pagsasanay, paulit-ulit siyang binubugbog ng wind spirit. At sa huli, tinamaan siya nito sa dibdib, dahilan para mapatalbog siya sa pader at bumagsak sa sahig. Lumapit si Mariette at tinanong kung mahirap ba ang training na ito. Sagot niya, oo, nakakapagod. Gumamit si Mariette ng magic para bigyan siya ng tubig at sinabing magpahinga muna siya. Pero alam ni Corin na wala nang susunod na pagkakataon para sa gantong training. Kailangan niyang iligtas ang mundo. Noon, 3 taon na ang nakakalipas, nandoon si Park Si-hoo na maaasahan. Ngayon, siya na lang. Pinatay na niya si Si-hoo, kaya kailangan niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Matapos uminom at ibalik ang baso, nagpasalamat siya kay Mariette. Alam ni Corin na kailangan niyang maging pinakamalakas sa buong mundo dahil kung hindi, mamamatay siya dahil sa mga commandments. Pero bago yon, kailangan niyang alamin ang kanyang mga limitasyon. Patuloy siyang nagsanay gamit ang mga heavy metal spears. Tila parang sobra ito para sa kanyang pagpapractice, pero kailangan niyang gawin. Walang silbi ang impormasyon mula sa nakaraan kung hindi niya matatalo ang mga monster at genius na nasa harap niya. Nang makita ni Mariette na itinapon ni Corin ang sibat, inisip niyang sumuko na si Corin. Pero hindi. Ginawa lang yun ni Corin para saluhin ulit ang sibat. Sa wakas, natalo niya ang wind spirit na siyang ikinamangha ni Mariette. Ang angas tingnan ni Corin habang lumulutang siya sa ere. Pero hindi yun permanent. Bigla siyang nahulog mula sa kisabe hanggang sa sahig. Tapos nasira pa yung sibat na gamit niya. Kinabukasan, itinur muli ni Mariette ang mga students sa mga facilities. Samantala, iniisip ni Corin na ang pinakakailangan niyang ayusin ay ang physical capabilities. Wala na siyang elixir mula kay Si-hoo, kaya may isang paraan na lang. Ang first commandments. Do not turn a blind eye to others' misfortune. Kaya lumapit siya kay Lark at kinausap ito tungkol sa mga grimoires o mga libro na nagbibigay ng skills o mga traits kapag nabasa ng buo. Naganap sila ng mga nasabing libro sa library. Ang lugar na ito ay hindi lang basta imbakan ng mga libro, kundi isa ring taguan ng mga grimoires. Si Lark ay masipag, matalino at isang perpektong estudyante. Marami siyang memorized na spells sa kanyang spellbook. Pero mahirap gamitin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Habang naghahanap sila sa library, nakakita si Corin ng isang book na nagbukas sa isang secret passage. Nagbukas ito matapos hilahin ng isang libro mula sa dingding. Pinuntahan nila ito ng magkasama. Ngayon, oras na para tuparin ni Lark ang kanyang pangako.
ang napag-usapan nila kanina ni Corin. Kailangan niyang i-repel ang anumang evil spirit na lalabas. Pero ano ang ginawa ni Corin? Syempre, nag-thank you siya kay Lark. Joke lang, sinapak niya si Lark sa panga at sabing let's get started. Kahit na ang unang dahilan kung bakit pumunta sa library si Corin ay para tulungan si Lark, may isa pa siyang layunin, tapusin ang isang special quest. Kung mahuhuli niya ang mga evil spirits dito, makakamit niya ang hidden piece na gusto niya. Pero may isang maliit na problema. Oo, nakikita mo ba si Duke ng Sebansya sa likuran niya? Siya ay isang boss na halos imposibleng talunin. Ang quest na ito ay para maging imposibleng tapusin. Paano niya mahuhuli ang isang special evil spirit kung hindi man lang niya mahuli ang isang normal na spirit? Ang mga attack ng General na Duke na minsang namuno sa South 800 years ago ay sure kill sa mga players na nag-start ng special quest na ito. Inatake siya ng Duke. Kaso hindi ito gumana kay Corin dahil sa kanyang second commandment na hindi siya nakikipaglaban sa mga spirits. Dahil hindi gumagana ang mga atake ng Duke sa kanya, hindi malang nararamdaman ni Corin na inaatake siya. Kahit na alam niyang may nangyayaring kakaiba. Kaya nga dinala niya si Lark para kasama niya, para makapasok ang Duke sa katawan ni Lark. Konting backstory tungkol sa Duke. Sa mundong ito, may mga specific factors. Ito ang mga bagay na nagpapabago sa mga normal na tao para maging mga demi-human, tulad ng mga vampira o werewolf. Isang araw, nagising ang Duke ng Sebansya bilang isang vampira at napatay niya ang kanyang mga servants. Sinubukan niyang pigilan ng kanyang mga instincts bilang isang vampire, pero sa huli ay nabigo siya. Dahil sa takot na mapatay ang kanyang asawa at anak na babae, pinaalis niya ang pamilya niya sa kanyang castle at isinara ito. Upang maiwasan ang anumang pagdanak ng dugo, ikinulong niya ang sarili sa loob ng isang grimoire. Ang grimoire na nasa mismong library na ito. Ginawa ng Duke ang hiling ni Corin at pumasok sa katawan ni Lark. Pagkatapos ay sumugod siya kay Corin. Agad-agad, nagtaka si Corin at naisip, siguro dahil isa siyang vampira at dahil sa kanyang mga desires sa dugo. Ang dahilan pala kung bakit pinili niya si Lark ay dahil mahina ang physical strength ni Lark at kayang-kaya niyang balagbagin si Lark. Kinaltukan niya lang ito sa ulo at bumagsak na kaagad. At dahil natalo ni Corin si Lark or ang possessed na Lark, ibig sabihin natalo din ni Corin ang Duke at makukuha niya ang highest grade na mga items. Tulad na lamang ng Duke's Cape at ang Vampire's Armor nito. Ito ang mga gamit na ginamit ni Park Si-hoo na nagkaroon ng malaking papel sa mga insidenteng mangyayari sa hinaharap. Pero iba si Corin kay Si-hoo. Tinanong niya ang Duke kung curious ba ito sa kanyang asawa at anak na babae, sina Luina at Cecilia, at kung ano ang nangyari sa kanila after niyang masil. Kung paano namatay ang kanyang asawa pagkatapos niyang iwan ng kastilyo, at kung paano naging isang kahangahangang adventurer ang kanyang anak na babae, kung paano niya nilibot ang buong mundo. Hindi gusto ni Corin ang mga pamamaraan na ginamit ni Si-hoo, pero dahil may pamilya si Corin, isang pamilyang nagmamahal sa kanya ng lubos. Gusto rin niyang bigyan ng happy ending ang kawawang kaluluwa ng Duke. Humingi ng paumanhin ng Duke dahil basta lang siya sumugod at inatake si Corin. At nagpasalamat siya kay Corin sa pagsasabi sa kanya ng lahat ng kwentong ito. May iba pang gustong itanong ang Duke at sa gayon, nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay bago siya tuluyang umalis. Mula sa Duke, nakakuha siya ng isang epic na item, ang Soul Dust nito, at 2 grimoire. Isa sa mga ito ay ginamit niya para makakuha ng isang skill, ang Persistent Warrior's Regeneration. Ay isang skill na mayroon si Si-hoo, pero hindi alam ni Corin kung gaano kalaki ang nare-recover nito dahil hindi pa naman talaga na-damage si Si-hoo ng sapat para magamit ito. Pagkatapos ito, nagising si Lark at sinabihan niyang napossess siya ng spirits. Napatanong si Lark, normal ba na sumakit ang panga pag napossess ng evil spirits? Pero hindi ito pinansin ni Corin. Kunwari wala siyang alam. Ang gantimpala niya ay ang grimoire na hindi ginamit ni Corin. Bilang pagtupad sa pangako na bibigyan siya ng reward. Ang kanyang commandment ay nagbigay sa kanya ng 80 points na katumbas ng pag-level up ng 16 times. Hindi siya nakatanggap ng level up notification. Siguro dahil hindi siya direktang nakakuha ng XP sa special quest. Pero gayon pa man, bumalik si Corin sa training rooms kung saan namimigay si Mariette ng patatas sa mga estudyante. Pumunta siya upang subukan ulit ang mga spiritual bodies. Ngumiti at tumawa ng cute si Mariette habang sinusuportahan siya. At naiinggit naman ang ibang mga lalaki dahil siya ang pinagtutuunan ng pansin ni Mariette. Naiinis si Corin na makita niyang pinagpupustahan siya ng mga ito na matatalo siya sa mga spirits. Ang gusto lang naman niya ay mag-practice.
Pero sa isang hampas lang, agad niyang natalo ang spirit. Nabigla ang mga students sa training room kahit si Corin ay nagulat din. Kinabukasan, nagkita ulit sila ni Mariette at kinongratulate siya. Sabay abot ng isang bag. Binigyan siya ni Mariette ng share sa pustahan. Kinahaponan, habang sinusubukan niyang gamitin ang kanyang magic, napansin niyang kulang siya sa mana para sa kanyang mga runes. Hindi niya rin ito na-solve sa past life niya kaya parang bad trip siya. Pero habang naglalakad siya sa hallway, may tumawag sa pangalan niya mula sa gilid. At ang taong yon ay si Waran, ang Heavenly Yaksha. Ang nag-iisang tao na kahit si Park Si-hoo ay walang laban kahit noong malakas na siya. Binaliwala ito ni Corin sa una, pero may sinabi si Waran na nagpagulat sa kanya. Alam ko na hindi ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng katawang yan. Alam ni Waran kaagad na may ibang kaluluwa sa katawan ni Corin dahil sa kakaibang kondisyon niya. Bilang isang Jiangshi, isang buhay na bangkay na may kaluluwa ng tao at halimaw, siya mismo ay isang bagay na hindi dapat nag-e-exist. Ang mga kaluluwang nasa pagitan ng buhay at kamatayan ay sinasabing kayang makita ang kulay ng kaluluwa ng iba. Kung tutuusin, mas nakapagtataka kung hindi niya ito napansin, sabi ni Corin. Tinanong niya si Corin kung ano ang pakiramdam mo noong durugin at lamunin mo ang orihinal na kaluluwa ng katawan na yan. Ang sagot ni Corin, wala siyang alam. Minsan niyang pinag-isipan kung magkaiba nga ba sila ng tunay na Corin, pero tinigil niya na ang pag-aalala dahil wala rin namang patutunguhan. Ang pagtanggap sa sitwasyon ang siyang mahalaga. Wow, acceptance is the key pala. Iba nga lang siguro ang nararamdaman ni Waran, lalo na't buhay pa ang orihinal na kaluluwa sa katawan niya. Tinawag siya ni Waran na magnanakaw at sinabing wala siyang karapatan sa katawang iyon. Pero nagbigay si Corin ng kwento na parang wala namang kwenta. At tinapos niya ito sa punto na kahit orihinal o bagong kaluluwa, pareho silang may sariling pagkatao. Hindi ba't choice naman talaga ang buhay? Wala silang choice. Pinanganak sila sa iisang katawan. At wala namang kasalanan ng isang tao sa simpleng pagiging buhay nila. Kinabukasan, nagpunta si Corin sa south part na bahagi ng academy, sa mission board. Dito nagpo-post ng mga quest na pwedeng kumita ng pera at dagdag points sa levels. Pero hindi pera o level up ang habol niya ngayon. May ibang dahilan siya. Ngunit teka, bakit parang ang seryoso ng tingin ni Alicia sa mission board? Kailangan na daw kasi niya ng pera. Hindi siya qualified sa activity support fund dahil nasa top 10% na mayayaman na pamilya ang pamilya niya. Ayaw din siyang bigyan ng pera ng mga magulang niya. Sabi ng mga ito, kailangan niyang matutong kumita ng pera para sa sarili niyang gastusin. Grabe naman no? Ipinakita ni Corin sa kanya ang mga patrol missions at pinasalamatan naman siya ni Alicia. Niyaya siya ni Alicia na sabay na sila sa quest. Pero humindi si Corin dahil mas marami pa siyang kailangang gawin. Ang unang misyon, hanapin ang kuting na si Butterfly. Kung mailigtas niya ang pusa, maiiwasan niya ang pagdurusa ng may-ari at makakakuha siya ng dagdag na points galing sa kanyang commandments. Tama nga, nag-activate ang duty execution at binigyan siya ng 5 points. Habang naglalakad sa bayan, patuloy siyang nagligtas ng mga tao mula sa mga sitwasyong puno ng malas. Mula sa batang binubuli hanggang sa mag-asawang muntik nang mawala ang kanilang singsing. Pero bigla niyang naalala ang isang misyon na mas mahalaga kaysa puntos. Tinulungan niya ang isang chef na hirap sa recipe. Sinabi niyang magdagdag ng starch syrup para sa tamang timpla. Ayun, perfect ang Yangnyeom chicken. Isang matamis at maanghang na pritong manok. Nagulat siya nang bigyan siya ng reward ng commandment para dito. Ang simple pero may gantimpala. Sa di kalayuan, pinapanood siya ni Waran. Lumabas bigla si Professor Josephine at sinabing kahit hindi siya lumalabas ng city, kailangan pa rin niyang humingi ng permission. Pagkatapos, nagpunta ang mga estudyante sa hunting grounds para sa kanilang survival test. Simple lang ang mga rules. Makarating sa cabin sa hilagang part ng gubat para pumasa. Suot nila ang kanilang mga rank armbands na kailangang suot pa rin nila pag nasa cabin na sila. Kung gaano sila kabilis makarating sa cabin, yun ang magiging points nila. Pwede nilang ipalit ang mga points sa premyo. Hindi sumali si Waran, wala naman siyang kailangang patunayan. Lupet, wala nang dapat patunayan. Samantala, si Alicia ibinigyan ni Corin ng honey bomb candy habang nag-start si Madam Josephine sa kanyang space magic. Siya lang ang may kakayahang gumawa ng ganito kalaking magic para sa napakaraming students ng sabay-sabay. Pagkasama ni Corin sa destinasyon, narinig niya ang ingay ng labanan mula sa kanyang likuran. May nagsimula na agad ng away. Sa bagay, hunting grounds ito. Para itong battle royale kung saan nagsisimula ka sa random na location at nagkaka-points ka sa pagnanakaw ng armbands ng iba. Bahala na sila dyan.
Diretso na siya kay Alicia. Bakit? Dahil sa points ng armbands ni Alicia. Wala si Warren na rank 1 students kaya ang target ni Corin ay si Alicia. Dahil yung candy na ibinigay niya pala kanina ay may rune magic para sa tracking. Isang napakatalinong paraan para siguradong magkita silang dalawa. Hintayin mo lang ako, Alicia, sabi ni Corin sa sarili. Magkikita tayo agad.